Una-una, hingin namin yung reaksyon nyo sa naging sona ng Pangulong Bongbong Marcos na banggit po kasi yung edukasyon at yung kapakanan ng mga guro. Sir, go ahead po. Opo, no, syempre, doon lang naman tayo mag-react muna, no, doon sa usapin ng edukasyon, ano po. Well, pwede ko sabihin, ano, na medyo maganda, no. At tandem na pag-uusapan pa rin natin ang sona ng Pangulong Bongbong Marcos at isa po sa mga isyong kanyang tinalakay ay itong sektor po ng edukasyon. Alamin po natin ang reaksyon ng grupong Teachers Dignity Coalition hinggil nga po sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa linya po natin si Teacher Benjo Basas. Sir, Teacher Benjo, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa Balita, si Henry Glenn po. Hi, sir. Yes, Sir Glenn, Sir Henry, magandang gabi sa inyo. Sa lahat ng kapuso po natin. Yan, sir. Una-una, hingin namin yung reaksyon nyo sa naging sona ng Pangulong Bongbong Marcos na banggit po kasi yung edukasyon at yung kapakanan ng mga guro. Sir, go ahead po. Opo, no, syempre, doon lang naman tayo mag-react muna, no, doon sa usapin ng edukasyon, ano po. Well, pwede ko sabihin, ano, na medyo maganda, no? Okay siya, no? Satisfied naman, ano, yung, well, marami sa ating mga kapatid na guro, may na-monitor din namin habang kami nanonood, no? Tapos, at least may mga specific mention, no? Nung mga usapin, ano? Unlike nung nakaraang dalawang sona niya, na parang token lang, no? Masabi lang na binanggit, no? But this time, no? Tsaka this time may mga specific talaga, no? Like, syempre, no, yung career progression policy, yung social yung special hardship allowance, no, pero may mga mention siya tungkol sa mga teachers welfare, bibigyan ng insurance ng GSIS, no. And finally meron din siyang banggit, no, tungkol doon sa aumento sa sweldo ng government employees, no? And that includes, of course, public school teachers. Opo. Doon po sa pinakahuling ng binanggit, wala ho daw magre-retirong guro na teachers 1. Anong pakiramdam mo yan? Meron siyang, may ganun siyang banggit. Siguro ako naman, hindi naman ako magre-retiro na teacher 1. Ngayon kasi, teacher 1 pa din ako eh. Ganun ba? Teacher 1 ka pa rin ba, sir? Of course. Yeah. Ano kasi yan eh, no? By choice. By choice. Opo. Kaya, ayun, ano. Yun naman nung, actually, ano to, no? Banggitin ko lang na intact na yung policy na ito, no, noon pang June 2022. Okay. No, napirmahan na yung policy nung Executive Order number 174 ni President Duterte bago siya umalis, no. Na-delay lang talaga yung IRR, no. Based po, no, doon sa huli naming dialogue sa DBM, no, so that was July 10, no. Ito lang, no, last week lang halos yan lalabas, no. Medyo naipasa lang ng DepEd sa kanila yung proposal for IRR yung the week before. So, ibig sabihin may delay talaga, no. Maaaring sa DepEd rin ang delay, no. Taminado naman po dyan, ano. Dahil marami pong dapat i-considera. Although may mga ano pa rin kami dito, meron pa rin kaming mga ilang mga kritisismo, no, doon sa final draft, no, na nakita namin. And we submitted, no, our position paper din naman, and we don't know anong laman itong career progression po nito. Yan yung sinasabi ni President na dahil dyan sa policy niya, wala na magdiretiro na teacher 1, which is totoo rin naman. Okay. Pero Teacher Benjo, parang nabitin lang ako dun sa yung paano natin may aangat yung kalidad ng edukasyon, lalong-lalo na yung pagkatuto ng mga bata. Parang medyo nabitin lang ako sa part na yun. Parang ang dating lang sa akin, mukhang, sir, sa kabila ng anunsyo niya ng mga benepisyo ninyo, parang iniaatang din talaga sa inyo ngayon ng responsibilidad para maging mahusay ang ating mga bata. Actually, yun din naman, yung nilabas namin na initial reaction kanina, no. Yun din naman yung binabanggit namin, no. While we acknowledge, no, that there were mentions, no, of teachers welfare. Parang anong plano niya? Paano niya gagawin, no?
na lalabas tayo dito sa tinatawag niya na siya mismo nagsabi na education crisis. Yeah. Anong gagawin po natin? Walang plano tayong nakita kung paano i-zero in yung mga problema, specifically yung shortages sa education na system, kasi right now ang dinig ko kung tama ang pagkakadinig ko doon sa isang news item kanina binabanggit ni Secretary Angara na around 126,000 yung kulang natin na class. May mga nadadagdagan ng 12,000 yearly, So ibig sabihin malaki to, paano ito gagawin, So yun yung textbook binabanggit niya, 'di ba? Dapat daw maganda yung textbooks natin, yung classrooms natin, marami nga tayong, although nagko-complement dun sa iba niyang binabanggit, pero gusto ko sabihin na marami tayong mga eskwela na wala man lang kuryente. Opo. Very basic yan. Nabanggit nga ng Pangulo yung usapin ng digitalization. Tama ho kayo dyan na Teacher Benjo, yung kuryente naman ang problema. Oo. Sir, bilang guro naman, kung gagraduhan nyo po yung naging pahayag sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po doon sa sektor po natin, anong grado naman po nga ibibigay nyo po dyan, sir? Siguro 10 being the highest, baka ang tansya ko 7.5 na. Pasado. Pero kulang. Pasado pa rin naman. Ayan. Sir nga pala, nabanggit kanina yung West Philippine Sea. Sir, ang gustong mangyari ni Pangulong Marcos para bagang hanggang sa saling lahi natin yan, malaman nila, idikit sa ating mga isipan na atin ang West Philippine Sea talaga. Sir, ngayon ba, ipakilinaw nga sa amin, naituturo ba talaga to, sir, sa ating mga eskwelahan? Hindi. Malinaw yan, ha? Oo, hindi. Oo. Sa grade 6, pwede natin siyang Grade 6. ituro, and then again, another doon sa, may mga subjects kasi supposedly sa Philippine history yan. Opo. Pero alam naman natin na tinanggal niya yung Philippine history. Kaya yun yung isa niyang kulang, while 2 weeks ago, nagbigay siya ng marching order na magturo ng Philippine history, strengthen ng Philippine history. Pero dito, wala siyang banggit, walang reinforcement. So we don't know, baka naman nakalimutan niya yun. Kasi kung gano'n, dapat sabihin niya, Secretary Angara, ibalik mo na sa curriculum, high school curriculum ang Philippine history. Pero walang gano'n. Yung West Philippine Sea issue, napakabigat na issue niya na hindi natin pwedeng i-usot sa grade 6 halimbawa. Tapos dapat din yan, pwede din naman yung pag-usapan sa totoong buhay sa grade 7, Kasi grade 7, pinag-uusapan dyan yung Asian history, Tapos sa grade 10, yung contemporary yung issue, And then dun sa grade 11, pwedeng pag-usapan yan dun sa ibang subject, humanities and social sciences, Yan. But nevertheless, ang hinihingi nga namin, more than this topic of West Philippine Sea, yung pag-alis mo doon sa Philippine history as a separate subject, as a dedicated subject in high school. Opo. Statement ito Tama. Diba? That is totoo. a statement na hindi ito importante, hindi ito kailangan. Diba? Parang pangit naman kung gusto ng presidente ituro ang Philippine history, diba? Para dahil nakita niya daw sa workbook ng mga anak niya kulang, diba? Ano gagawin natin? Ibalik natin ang pagtuturo ng Philippine history sa high school. Dapat. Yun pong Tingin ko tandem. Napaka-basic nun. Totoo yun, tandem. Oo. Pero ang Philippine history, pagkakalam po, Teacher Benjo, di ba elementary yan? At pag high school, world history na. Tama ba? Apo, yung K-12 curriculum po natin, Okay. yung Philippine history, lahat yan nandun talaga sa elementary. Okay. 4, 5, and 6. Oo. Tapos sa high school, wala na. Opo. May banggit ng Pilipinas, pero Pilipinas as part of The world history. the larger studies on Asia. Yan. Diba? And sa grade 7, sa grade 8 naman yung world, Okay. Tapos sa grade 10, may banggit diyan dahil pinag-usapan yung contemporaryong issue. Sige. At kasama diyan yung UNCLOS, Yun, mga ganyan. tama. Pero kung ang gusto nung Pangulo
ay hanggang sa susunod na saling lahi, abay gayahin natin yung China, di ba? totoo. At Mula- early age talagang sinasabi nila na kanila yung Atin to. mga Oo, totoo. Oo. Oo nga. Oo. Sige, tingnan natin sir kung magre-reflect ito under the leadership of your new DepEd Secretary. Di ba? Tingnan natin. Opo, kami naman po continuous naman yung engagement namin sa ating bagong secretary. Sabi nga namin kasi ito yung mga policy na hindi nangangailangan ng legislation. So Tama. ito kayang-kaya na ng DepEd Secretary. Yan, Ano? malinaw. Teacher, maraming salamat sa iyo. Maulang gabi at mag-iingat ka. Good Oh, night yes, po sa sir. inyo. Ingat po sa biyahe, sir. Opo, maraming Salamat. salamat din po. Maraming salamat din po. Thank you Yan, po. oh, yan. Yan. Yan po mga katandem, si Teacher Benjo Basas, ang Pangulo po ng Teachers Dignity Coalition na Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.